I hope that music prepares our heart for the listening of the Word of God. I hope ready na po tayo. Amen. Tutuloy natin yung ating pinag-uusapan last Thursday. No? Mula dito sa ating binasang talata. Kung nakikita nyo yun, nandyan sa ating tarpaulin, no? Sa ating backdrop. No? In Deuteronomy chapter 6, Deuteronomy chapter 6. All right, starting in verse 4. The Bible says, are you there? Pakasundan nyo na lang sa inyong mga mata, no? Habang binabasa ko. In Deuteronomy chapter 6 verse 4, Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. And thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thine heart, and with all thy soul, and with all thy might. And these words which I commanded this day shall be in thine heart, and thou shalt teach them diligently unto thy children, and shalt talk of them when thou sittest in thine house, and when thou walkest by the way, and when thou liest down, and when thou risest up. And thou shalt bind them for a sign upon thine heart, and they shall be as frontlets between thine eyes. Please drop down to verse 16 para makatipid tayo ng time. Ye shall not tempt the Lord your God, as ye tempted him in Massah. Ye shall diligently keep the commandments of the Lord your God, and his testimony and his statutes which he hath commanded thee. And thou shalt do that which is right and good in the sight of the Lord, that it may be well with thee, and that thou mayest go in and possess the good land which the Lord sware unto thy fathers, to cast out all thine enemies from before thee, as the Lord hath spoken. And when thy son asked thee in time to come, saying, What mean thee the testimonies and the statutes and the judgment which the Lord our God had commanded you? Then shalt thou say unto thy son, We were Pharaoh's bondmen in Egypt, and the Lord brought us out of Egypt with a mighty hand. And the Lord showed signs and wonders great and sore upon Egypt, upon Pharaoh, upon all the household before our eyes. And he brought us out from thence, that he might bring us in to give us the land which he sware unto our fathers. And the Lord commanded us to do all these statutes, to fear the Lord our God, for our good always, that he might preserve us alive, as it is this day. And it shall be our righteousness if we observe to do all these commandments before the Lord our God, as he hath commanded us. Tayo po'y sandaling pumikit at manalangin. Dakilang Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, nagpupuri po kami, O Diyos, at nagpapasalamat sa oras pong ito na muli po kaming malaya na makapag-aaral ng iyong mga banal na salita. Paunahan niyo po kami, O Diyos, sa oras nito, naway patuloy po kaming matuto mula sa iyong mga salita. Kayo po ang magsalita sa kalagitnaan po namin. Gamitin mo lamang po ang bibig ng inyong kod at pagpalain mo po ang inyong mga salita mahahayag sa gabing ito. Panginoon Diyos, pangunahan mo po kaming patuloy at pagpalain ang bawat isa, and then gawin niyo rin po kaming daluyan ng pagpapala sa bawat isa, lalo higit sa mga taong nakapaligid po sa amin. O God, salamat po Panginoon Diyos, naway patuloy po namin kayong maitaas sa gabing ito, maluwalhati at masabang po namin sa Espiritu at katotohanan. At kung meron man po kayo nakikitang bahid ng kasalanan sa aming puso at isipan, ay patawarin niyo po kami. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Please be seated. All right. Pabalik-balik. Pabalik-balik lang talaga yung COVID dito sa amin. Nahiya ako kanina dun sa pinag-preachan ko sa my birthday.
Kasi habang malapit na sana ako matapos, pumiyok pa ako. Umubo na merong tunog. Nandun pa man din ako sa buti sa likuran ng pagkain, hindi sa harapan. Kaya pag ako'y pumutok, intindihin nyo na lang yun. Kasi may ubo po ako. Ha? Alright, ako naalala nyo yung ating pinag-usapan. Itong ating team, that my family, my disciple. Nasabi ko na sa inyo yung background nitong book na ito, yung ating context, at ngayon ay hinihimay-himay na lang natin. Kung naalala nyo, ang sabi ko ay yung proper mindset. Para magawa natin itong my family, my disciple. Ano nga yung number 1 point, naalala niyo pa? Last Thursday. Naalala niyo? Meron ba kayong yung makaka-recite ng 4 na puntos na sinabi ko, bibigyan ko ng regalo. Sige. Ano yan? Sige. Yun, the only one true God. No? Yung pang-5. Wala pa. Yun ang uusapan natin ngayon. No? From verse 4 and 5, pinakita ko sa inyo yun na there is only one God who deserves to be loved. Naalala nyo? And sa verse 6 and to 8, pinakita ko sa inyo na we need to introduce this God to our children. Naalala nyo na? Naalala nyo ba? Kausap ko kayo kayo kausap ko. Kung hindi nyo naaalala, ulitin natin ngayon. Sige, ulit na lang tayo dito. At yung pangatlo, from verse 9 to 12, they need to know that God is the source of all things. Kailangan nilang malaman, ipaalam natin sa ating mga anak na lahat ng bagay ay galing sa Diyos. Naalala nyo? So, pinag-uusapan natin is my family, my disciple. Then number 4 is they need to focus serving the one true God, because our God, this true God, this living God, is a jealous God. Ayaw ng Diyos na meron kang ibang sasambahing Diyos. Ayaw niya maglilingkod ka sa Diyos-Diyosan. Amen? Amen? So I hope nakukuha niyo po yung pinag-uusapan natin. Itong tema pa lang natin ang pinag-uusapan natin. Then, the next is, from 16 to 19, sabi niya, yung binasa natin, ye shall not tempt the Lord your God, as ye tempted him in Massah. Ye shall diligently keep the commandments of the Lord your God, and his testimonies and his statutes, which he hath commanded thee. And thou shalt do that which is right and good in the sight of the Lord, that it may be well with thee, and that thou mayest go in and possess the good land which the Lord sware unto thy fathers. Sabi niya sa verse 19, to cast out all thine enemies from before thee, as the Lord hath spoken. Ang gusto ko ipakita niyo sa inyo dito, that our children they need to avoid tempting God by their stubbornness or hard-headedness. They need to avoid tempting God by their stubbornness or hard-headedness. Kinakailangan nilang iwasan, i-avoid na i-tempt ang Diyos sa pamamagitan ng kanilang
likas na katigasan ng ulo. No? Ganun kalikas ang katigasan ng ulo ng mga Israelites. Kaya kinakailangan nilang kailangan tulungan natin, no? Yung ating mga anak, ang pinag-uusapan natin, may family, may disciple. No? Sabi niya dito sa verse 16, ye shall not tempt the Lord your God as ye tempted him in Massa. Alam niyo, pag binalikan mo yan, Massa na yan, diyan nila tinempt ang Diyos. Grabing pikon ng Diyos sa kanila. Dahil nagrereklamo sila sa gitna ng disyerto. Nagrereklamo sila kay Moses. Moses! Dinala mo ba kami dito sa gitna ng ilang para kami ay mamatay sa uhaw? Yun ang reklamo nila. Nakalimutan na nila yung ginawang miracle ng Diyos dun sa Egypt bago pa lang sila lumabas sa Egypt. Nakalimutan na nila kung paano sila pinatawid ng Diyos sa Red Sea. Nakalimutan nila lahat yung miracle na ginawa ng Diyos, yung plagues na ginawa ng Diyos sa Egypt. Kay Pharaoh. No? Hanggang doon sa disyerto na alam naman ng Diyos ang pangangailangan nila in the first place. Pero sabi ng Diyos, ye shall not tempt the Lord your God. Wag na, tama na yun. Tinempt ako ng inyong mga magulang sa Massa. Kasi reklamo sila ng reklamo, binala nyo kami dito para patayin sa uhaw, para patayin sa gutom. Hindi pa mas magandang nandun kami sa Egypt, buti pa doon, may onion, meron kaming maiinom, merong makakain. Pero sabi ng Diyos, wag na. Wag nyo nang gayahin yung mga forefathers nyo, kaya nga pinatay sila lahat dun sa wilderness. Kaya nga hindi sila nakapasok sa promised land. Kaya kayo, sabi, they need to be reminded, nasa sinasabi ng Diyos sa kanila, na huwag niyong ititempt ang Diyos tulad ng pagtempt niyo sa Massa. Pikon na pikon sa kanila ang Diyos, kaya nga pinagpapatay nga sila. Dahil paulit-ulit na lang sila sa katigasan ng ulo. Amen. Ganon din naman yung mga Kristiyano, di ba? Paulit-ulit na lang sa katigasan ng ulo. Kaya nga gano'n na lang yung ating pag-remind sa kanila na para ma-avoid nilang tuksuhin ang Diyos dahil sa katigasan ng kanilang mga ulo, ng ating mga ulo. Kayo nakausap ko, mga Kristiyano. Paulit-ulit na lang sa the same mistakes. Yung magkamali ka ng una at napangalawahan, pero pag nagpangatlo pa, the same mistakes, ang tawag dyan, recidivism. Pagdating sa military, yung paulit-ulit ka sa kasalanan. Meron niyang karampatang parusa na medyo mabigat-bigat. Sa amin may nade-demote dahil dyan sa recidivism. Yung paulit-ulit sa isang uri ng kasalanan. Huwag paulit-ulit, kapatid. Kapatid. Huwag tayong paulit-ulit sa parehas na kasalanan. Ang alam kong paulit-ulit sa the same mistakes, yung mga Kristiyano na mahina ang ulo. Hindi ko kayo nais i-offend. Na ibig sabihin, kulang sa paggamit ng kukote. Sa totoo lang. Kulang sa paggamit ng mind. Yung mind kasi natin, kaya nga dyan inilagay yan, pinakamataas. Nakita nyo? Yung utak nilagay sa pinakatuktok ng ating ulo. Kasi yung utak natin, dyan ang gagaling lahat ng command. Lahat ng action natin,
galing sa central membrane. Nakakonek yan sa ating, ang tawag dito? Backbone. Sa mga nerve dyan. Kaya kung anong ikukuman ng ulo mo, ng mind mo, sa kamay mo, yun ang gagawin niya. Kung anong ikukuman ng mind mo, sa paa, yun ang gagawin niya. Kaya nga, tinuturuan tayo ng principles over emotion. Huwag tayong padadaig sa emotion natin na pag na-offend tayo ng kapwa Kristiyano natin, idadamay natin ang Diyos. Never do that. Naunawaan natin pag ikaw ay bagong Kristiyano. Marami pang tinatabas na maling na nakasanayan natin before tayo mapunta sa church o before tayo maligtas. Anak, pakibaba mo yung paa mo. Baba yung paa. Upo ng maayos, ha? Baba ng paa. No? Kung yan man ay nakasanayan natin before tayo mapunta sa church, before tayo maligtas, pero ngayong ligtas ka na at ngayon may church ka na. At narinig mo palagi na ito'y mali, ito yung tama, ito mali, ito yung tama. Bakit hindi tayo manatili sa paggawa ng tama? And that is character. Character is continuously doing what is right. Kaya nga ito yung dinidevelop sa atin sa church. Kaya nga ito paulit-ulit sa ating niririman, paulit-ulit sa ating itinuturo. Huwag naman natin itempt ang Diyos sa katigasan ng ulo natin. When it's time to work for God, let's work. Forget those na anumang damdamin yan, anumang pagka-offend mo, anumang nangyari sa'yo, kung sino man naka-offend sa'yo, kung sino man nakaaway mo, huwag mong idadamay ang Panginoon. Walang kasalanan sa atin ng Panginoon. Amen. Ang inaasahan ng Panginoon tuwing merong gawain, tuwing merong soul winning, tuwing merong follow-up visitation, kung tuwing merong gawain na pinagkatiwala sa atin, inaasahan ng Panginoon na ginagawa natin yung ating responsibility. Hindi yung ititempt natin yung Diyos sa katigasan ng ating ulo. Sabi ko sa inyo, napipikon din ng Diyos. Yeah. Napupuno ang Diyos. Kaya nga, kung hindi napupuno ang Diyos, kung grabe na ka-merciful, ka-gracious ang Diyos, pero napuno pa ng katigasan ng ulo ng mga Israelites, kaya nga sila pinagpapatay. Antayin mo bang patayin ka ng Diyos dahil sa katigasan ng ulo mo? Samantalang paulit-ulit nire-remind sa'yo, ito ang dapat mong gawin at ito ang wag mong gagawin. Ito ang gawin mo, ito wag, ito. Tapos paulit-ulit ka sa pagsuway sa hindi tama, pagsuway sa tamang dapat gawin. I hope you're listening. Ito mensaheng ito ay hindi para sa kanino man. Ito'y para sa ating lahat mga Kristiyano. Kasi may angkin, lahat tayo ay may angking katigasan ng ulo. Amen. That's why we need the Word of God. We need an exhortation from the Word of God. Ito ang ginagawa sa atin ng salita ng Diyos. Tinatabas ng Diyos, tinatabas ng salita ng Diyos yung maling nakagawian natin sa buhay natin. Amen. So they need to avoid tempting God by their stubbornness or hard-headedness. Tanungin lang kita, anak, kapatid, ano sa buhay niyo ngayon na paulit-ulit na lang na tinitempt mong Diyos dahil sa katigasan ng ulo? Alam mo, isa lang naman nagmo-motivate para isa lang talaga ang dahilan kung bakit tayo bakit tayo napupunta sa ganung sitwasyon na ang Diyos mismo natitempt natin para maghalit sa atin. No? Ano yung dahilan? Dahil sa ating pride. Alam naman natin kung sino yung author ng pride . Sino ang author ng pride? Hindi yung katabi mo. Si Satanas.
Huwag mong pagbintangan yung katabi mo, hindi yan. Kahit mukhang Satanas yan. Si Satanas talaga, binubush yung ating pride. Para ano? Para hindi tayo makasunod sa simpleng instruction ng Diyos. Amen. Lalo na nasaktan ka. Nasaktan kasi ako, pastor. Inoffend kasi ako, pastor. Lagi na lang ako sa tanda ko ito, pagsasabihan ako ng bata. Alam mo, pasalamat ka kung may batang nakakita ng mali mo. Kung ako magpapasalamat ako sa batang yan. Kasi yung bata nakakita ng mali mo. Sa katandaan mo na yan, yung bata pa nakakita ng mali mo. Magpasalamat ka sa bata na yan. Hindi yun nakaka-offend. Nakakahiya. In a true sense, nakakahiya. Pero hindi nakaka-offend kasi tatanggapin mo lang naman yung totoong kalagayan mo. May mali akong nagawa Kaya may nakita sa akin kasi may mali akong nagawa. Kaya may nasabi sa akin kasi may mali akong nagawa. Hindi yung sasabihin, wala naman akong nagawang mali May mali ba doon? Pag hindi mo nakikita yung mali mo, grabe ang pride mo, kapatid. Sinasabi mo na wala kang pagkakamali, doon pa lang may pagkakamali ka na. Ito nga lang tignan mo yung pagkakamali mo. Kung sabihin mo kung sabihin mong tama ka, na-offend ka. Di ba? Na-offend ka ng kapatid kung sino man nagsabi sa iyo ng masakit na salita. Kung sino man, sige, sabihin na natin. O sabihin na natin, ako ang naka-offend sa iyo. Idadamay mo ba naman si Nanay Teresita, wala namang kasalanan sa iyo? Pag kinausap ka ni Nanay Teresita, hindi mo rin kakausapin, sa akin ka lang galit. Ang damos, bakit ka sa akin magagalit? Dahil ba nagsasabi ako sa iyo ng totoo? Pastor, hindi naman ako naggalit sa iyo minsan. Kanino? Bakit kung hindi ka galit sa akin, pag nakikita mo ko, hindi mo ako pinapansin? Anong klaseng respeto meron ka? Dati-rati, ayos ka naman bumati. Pag dumating ka, babati ka sa akin. Pero nung dumating ka ng mga ilang araw, dahil na-offend ka siguro sa sinabi ko, hindi mo ako pinapansin. Tama ba yun? Sasabihin mo sa akin na wala kang mali. Tell me, kung hindi ka nga nagkamali. Kung hindi ka nagkakamali, ganito yun. Pag may nagkamali sa'yo, huwag mong idadamay yung walang pagkakamali sa'yo. Damay-damay lang. Isa lang ang nagkamali, damay lahat. Dahil sa pride mo. Pride yun. Maliwanag yun na pride, kapatid. At sabi ko sa iyo, ang author ng pride, walang iba kundi si Satanas. Hindi ito. Ang diablo. Mas mahirap yata itong binigay mo sa akin, lalong walang sounds. Mas lalo yatang kinakailangan ko mag-exert ng effort, Amen. So, kapatid, grabe na ang pride natin. At saka, simple lang naman yun. Di ba? Ang nagpapalungkot sa atin, kapatid, ganito yun. Tingnan mo. Sabi mo, hindi na kasi ako masaya. Ba't hindi ka masaya? Kasi malungkot ka. Bakit ka malungkot? Kasi hindi ka masaya. No? Bakit ka hindi masaya? Ang root cause ng pagiging hindi mo masaya kasi meron kang problema sa loob. Kasi pwede ka naman maging masaya kung tutusin. Kung meron mang isang nagkamali sa'yo, isa lang yun. Hindi dapat magpapalungkot ng buhay mo yung isang pagkakamali ng isang kapwa mo. In the first place, meron kang Biblia na pwedeng magpalakas sa'yo, magpasaya sa buhay Kristiyano mo. Tapos malulungkot ka dahil sa pagkakamali ng isang Kristiyano mong kapatid na nagsabi sa'yo, mali kasi ang sabi sa akin. Ano naman kung nagkamali, paulit-ulit, diyan ko pinalaki, paulit-ulit yung mga anak ko. Anak, pag merong maling sinabi sa'yo, huwag kang magtatampo dahil mali. Anak, pag may sinabi sa iyong totoo, mas lalong huwag kang magagalit, huwag kang patampo-tampo dahil totoo.
Kaya walang dahilan para ikaw ay mag-make face, para ikaw ay magtampo-tampo, para ikaw magbusangot dyan. Walang dahilan. Kaya ka malungkot, meron kang problema within. May problema sa loob ng pagkatao mo. May problema ang puso mo. Yan ang dapat magamot. I'm talking about your mind. Amen. Pagka nakita mo yung heart sa Biblia, pag binanggit ng Diyos yung heart, He is oftentimes sinasabi niya, His mind. That's not the pumping heart, but the mind. The central of our emotion. The center of our emotion. So, yan ang dapat makorek. Kaya nga, ang magkukorek lang dyan, salita ng Diyos, yung lalagyan tayo ng prinsipyo sa mind natin. Para sa ganun, pag meron prinsipyo sa mind natin, anumang pagkakamali dito sa harapan natin, meron tayong hugutin sa ating isipan. Dapat voice pa rin ako. Dapat masaya ako. Ang pupuntahan ko sa church ay ang Panginoon. Ang pupuntahan ko sa church ay yung salita ng Panginoon. Hindi ako pupunta ron para dun sa kagalit ko. Bakit ka magagalit in the first place? Wala ka namang kaaway dito. Lahat ito ay kapatid mo. Meron bang masamang tinapay sa Panginoon? Wala. Walang tinanging tao ang Diyos. Wala. Kung sinasabi mo, meron mang partiality yung kapwa mo Kristiyano, kapatid, bakit hindi ka gumawa ng paraan para matulungan yung kapwa mong nagkakaroon ng pagtatangi-tangi? Kasi yun nga ina-avoid ng Diyos sa church eh. Yun nga yung dinidil ni Paul sa church at Corinth, yung division sa loob ng church. Walang division sa loob ng church. At ang main goal ng church ay mag-come up dun sa stature ng Panginoon, unity in the faith. Na kasing laki ng pananampalataya ng Panginoong Hesukristo. Yan yung ultimate goal ng church. Pero pag may division pa dahil maghahanap ka ng sympathy, alam mo, ito talaga si ay ako rin. Alam mo, may experience din ako. Naghahanap ka ng sympathy. Huwag ka maghanap ng sympathy. Ang totoo, ang sincere na tao, na Kristiyano, yung nagmamalasakit sa kapwa niya, yung nagsasabi siya ng totoo sa kapwa niya. Hindi yung magsusumbong ka sa, alam mo si di ba, dapat, kapatid, kulang sa paggamit ng mind. Gamitin natin ng maayos yung mind natin. Amen. Kapatid, sayang yung tatanda ka na lang sa church, tapos wala kang kakatandaan, nakakalungkot yun. Paulit-ulit ka na lang yan yung sinasabi. Ito ay eksaktong sinasabi ng Diyos. Ha? Huwag mong itetempt ang Diyos na tulad ng pagtempt mo sa masa. Ha? Dahil sa katigasan ng ulo, papalik-balik ka lang sa kasalanan. Pagka wala na namang, hindi mo pwedeng sabihin, ginawa ko naman lahat. Pinilit ko naman maging faithful. Pinipilit kong ibigay yung dapat kong ibigay. Pinipilit kong mag-exert ng time, ng effort. Ginagawa ko naman. Tapos pagbibintangan pa ako, so what kung pagbintangan ka ng mali? Kung talagang ginagawa mo yan sa Panginoon, glory to God! Purihin ang Diyos sa buhay mo. Hindi mo mas magandang masaya ka kahit merong hindi masaya sa'yo? Amen. Hindi yung mangdadamay ka pa. Kasi imbis na ikaw ang nagmo-motivate lalo na sa mga anak mo para maging masaya sa ministry, hindi yung magpapalungkot. Ay yung atin ngang team, my family, my disciple, anong gusto mong marinig ng mga anak mo sa'yo? Double standard?
Gusto mo silang i-push sa church, pero ikaw ayaw mo, pag na-offend ka, ayaw mo pumunta sa church? Yan ang gusto mong ipamulat sa anak mo pagka meron silang problema. Pwede silang hindi mag-church. Pag nagka-problema sila, huwag silang magbasa ng Bible. Pag naka-problema sila, huwag nilang i-solve. Magmukmuk sila sa sulok. Yun ang gusto mong gawin ng mga anak mo. Magmukmuk pag may problema. Hindi ba dapat lumapit lalo sa Panginoon? Dapat lalo makipag-usap kung kanino siya may problema. Hindi yung hindi mo papansinin. Ano ka? Mas masahol ka pa minsan sa Diyos eh. Ha? Hindi normal na pag-uugali yan ng isang Kristiyano. Ang normal, yung kahit galit na galit ka na, gusto mo pa rin i-please ang Diyos. Amen. Yun yung normal ng pag-iisip ng Kristiyano. Kahit anong mangyari sa kanya, ang gusto niyang i-place ay yung Diyos na nakakakita sa kanya kahit saan siya magpunta. Hindi yung konting offense, tigil. Konting offense, mag-iisip, mag-quit. Ha? Anong klase naman yan, anak, kapatid? Kailan ka pa mag-grow? Malapit nang pumarito ang Panginoon, baka madatnan ka ng Panginoon na nasa peak ng iyong pagbabackslide. Pastor, hindi naman po ako nagbabackslide. Oh yeah? Bakit ka wala dito? Ha? Yung hindi mo maamin yung sitwasyon mo, yung real, yung totoong kalagayan mo, hanggat hindi mo naaamin sa sarili mo, hindi ka makokorek. Hindi makokorek ang pagkakamali natin hanggat hindi natin inaamin yung totoong pagkakamali natin. Amen. Pero pag naamin mo yung totoong pagkakamali mo, kapatid, wala kang makakaaway. Lahat makakabati mo. Lahat matutuwa sa'yo. Alam mo, ito nasabihan ko na ng kahit masakit, pero nakangiti pa rin sa akin. Di ba maiinis na lang yung kaibigan ko na nga lang ito. Di ba mas magandang marami kang kaibigan kesa sa marami kang kaaway. Lahat na lang nagsalita na offend ka, di lahat makakaaway mo. At saka yung totoong nagpapatawad, kumakausap sa pinatawad niya. Amen. Hindi yung hindi papansinin. Hindi yung hindi papansinin. Ha? Pues ginagawa sa ako sa church ginagawa yan ni pastor eh. Kasi meron doon tinatawag na ostracize. Pag merong nagkamali sa full-time o kahit na hindi full-time sa staff o sa miyembro, ino-ostracize, ibig sabihin, hindi pinapansin. Si Pastor RJ, 6 months, hindi pinapansin ni Pastor Hill eh. Pero siya may pinakamalaking gawain doon sa Baguio ngayon. Ha? Bakit hindi pinapansin? Tinuturuan siya, dinidisiplina. Pag yung authority mo, hindi ka pinapansin, may challenge doon. Pero kung ikaw wala ka namang authority at yung authority hindi mo pinapansin, may problema ka. Kasi yung leader mo, ang hindi mo pinapansin, may problema ka. Dapat na good ka, maayos ka sa leader mo. Amen. Yung leader mo, pag hindi ka pinansin, ibig sabihin, may kinokorek sa'yo. May gustong ipaalala sa'yo. Pero kung ikaw hindi namamansin, may problema ka. Meron kang attitude problem. That you need to be corrected. It needs to be corrected. Amen. Again, they need to avoid tempting God by their stubbornness or hard-headedness. Tama na yung katigasan ng ulo. Nakita naman na natin yung biyaya ng Diyos eh. Di ba? Lahat tayo na narito, nakita natin kung anong klaseng milagro ang pinakita ng Diyos sa atin. Amen. Tapos papatigas. Nakita naman natin kung paano ginawa niya sa Israelites.
Sapat na yun para matuto tayo. Sabi ko nga sa inyo, Biblia pa lang ang titignan natin. Sapat na para matuto tayo. Lalo na yung personal nating testimony, yung testimony ng mga kapatiran natin. Kung gusto mo pa bang maranasan mo paulit-ulit bago mo matutunan? Ay, kapatid, take note. Napipikon din ng Diyos. Amen. Nauubusan din ng pasensya ang Diyos. No? Kailangan nating matuto sa panahon na dapat tayong matuto. Huwag natin i-disregard yung mga bagay na itinuturo sa atin. Lalo na nakapangalawa, nakapangatlo, one is enough to a wise man. Two is too much. Three is dangerous. Lagi kong narinig yan noon, nung araw pa. Yung totoong wise, yung merong maayos na pag-iisip, isang beses lang sawayin. Amen. Pag nakapangalawahan, too much na yun. Pag nakapangatluhan, napakadelikado na yun. Napakadelikado. It's too dangerous. Amen. I hope you're listening. Do not, sabi ng Biblia, huwag mo nang i-tempt ang Panginoon. Tulad ng pag-tempt nyo sa masa. Sasabihin mo, Panginoon kasi si maghahanap tayo ng masisisi. Pastor, nandyan sana ako kung hindi dahil kayo. Hindi dahil sa kanya, dahil yan sa'yo. You cannot put a good man down. If you're good, you're good. Nobody can put you down. Malalagpak ka lang pag pinahintulutan mong lumagpak ka. Hindi ibang tao ang magdadrag sa'yo o magpupus sa'yo papababa. Ikaw lang yun pag pinatulan mo ang dyablo. Hindi ko sinabing dyablo yung kapatid mo. Ang dyablo lang naman, maging wise kasi tayo. Ang dyablo lang ang maglalagay ng discord among the brethren. Ibig sabihin ng discord, yung pagkakahati-hati ng magkakapatid. Dyablo yung maglalagay sa kalagitnaan ng issue para maging controversial na issue at para mag-away-away yung magkakapatid. Kaya nga tinuturo tayo sa atin ng Biblia, pag meron kang narinig sa kapatid mo o merong nagparating sa iyo na ganito, ang puntahan mo yung sinasabi ng isang tao na sinabi ng kapatid mo. Kung kanino ka na-offend, pupuntahan mo directly. At tatalungin mo siya, totoo bang sinabi mo ito, na-offend kasi ako? Pag ginawa mo yun, tapos ang issue. Kung aaminin niya, oo, sinabi ko yan. Kung hindi ko, pag sinabi niya, sorry, hindi ko sinasadyang saktan ka, di tanggapin mo. Di wala kang kaway, wala. Di nawala yung offense mo. Offend mo na yan. Hindi, pag nasaktan ka, ako na naman. Hindi, simba ka ba? Kayo na lang magsimba. Bakit? Ayaw makita ano doon? Lagi na lang ako. Yan ba ang gusto mong makalakihan ng mga anak mo? Pag ginusto o mag-ayaw magsimba, parang laging nireregla kalalaking tao. Kung babaeng nireregla, normal yon. Pero, wala namang kinalaman yung regla sa spiritual na buhay mo. Ang problema ay spiritual, hindi physical. Kaya walang kinalaman doon. Kaya nga sinasabi palagi sa atin, maintain a good spirit in the ministry. Kasi yun ang magpapanatili sa iyo sa ministry. Yung good spirit. Kasi yung bad spirit, nakakahawa yan. Yan, nakakahawa. Ay, yun naman talaga ang gusto mo mangyari, makahawa ka.
May magsimpati sa iyo sa sama ng loob mo. Amen. That's why we need to learn from the Word of God. Brother Popo, Brother Popo, tapos ka na mag-testimony, balik ka dun sa upuan. Brother Popo. Hihirit ka pa, Brother Popo. Alright, I hope you're listening. I hope you're learning. Kapatid, I didn't mean to hurt anybody. Hindi po ito para saktan ka, kundi ito'y para i-correct ka. This is the Word of God. I hope I'm preaching you the Word of God. Maliwanag naman, ye shall not tempt the Lord your God. Tulad ng pag-tempt ng mga forefathers mo sa masa. Sinasabi ko sa iyo, huwag mong itetempt ang Diyos. They need to avoid tempting God by their own stubbornness or hard-headedness. Kasi issue na yan back in the Old Testament. Issue na yan dito sa Deuteronomy. Amen. Huwag na. Huwag na to. Huwag na tong panahon na to. Tama na yan. Lumago ka naman. Grow up. Grow up. Ang nagpapalungkot lang talaga sa buhay ng Kristiyano ay kasalanan. Kaya nga sabi ng writer ng Book of Hebrews, lay aside every weight and sin that could easily beset us. Ano nagpapabigat? Kasalanan. Kasalanan. Yun yung nagdadrag sa atin para hindi tayo magpatuloy. Amen. Kayong mga anak na matitigas ang ulo, paulit-ulit kayong sinasabihin ng inyong mga magulang, anak, tama na yang paglalaro mo sa cellphone mo. Anak, tama na yang pag-ML mo sa cellphone mo. Okay, tama na, sabi ni Pastor, wala sa cellphone lang, hindi naman sinabi sa computeran. Lalo nang ikaw mahilig sa computer. Maghahanap buhay ka, magkikita ka ng pera para gastusin mo sa computeran. Inaaksay mo yung pera mo sa computeran. Baka nga hindi ka pa nakapag-tights. Ginagastos mo na sa computer games. Pastor, nakapag-tights in offering naman ako. Kahit na, sinaaksaya mo pa rin yung pera mo sa computeran. Bakit hindi ka nalang mag-ipon ng pambili mong mahalagang gamit sa church o sa'yo, pang sarili mo? O pag wala ka na talagang may isip pagkagastusan, may box tayo na nakalagay doon, ipsaksok mo lahat yan doon, mapapakinabangan yan sa ating anniversary. Kesa sayangin mo sa pagkukomputer. Naubos na yung pera mo, napuyat ka pa, napagod ka pa, nagutom ka pa. Sayang. Di ba? Huwag matigas ang ulo, huwag paulit-ulit sa maling Kapatid, tamo, sabihin ko sa iyo, kung bakit na-addict ka dyan, kayong mga addict sa ML, sa TikTok, sa lahat ng ginagamit nyong gadget. Huwag nyong sabihin na walang kinalaman ang diablo dyan. Ang gusto talaga ng diablo, ma-addict ka dyan. Para hindi ka makapagbigay ng kapurihan sa Diyos. Pag napuyat ka, siyempre, alam nga naman magsimba ka, puyat ka. Alam mo, tutulog ka lang naman din dyan sa pew. Amen? Kung natulog ka ng maaga para makapagsimba ka ng maaga, lalo na pag-araw ng linggo, hindi mo aaksayahin mo yung panahon mo, aaksayahin mo yung oras mo, aaksayahin mo yung lakas mo sa walang kakwenta-kwentang bagay. Walang kwenta yon. Wala talaga. Pinagkagastusan mo lang pero walang kwenta. Ina-addict ka lang na-excite ka sa isang tanong. Excitement, ano lang yan? Pagpi-please sa sarili mong flesh. Masaya ka kasi nape-please. Lalo na kung nananalo ka.
Para yung mga sugarol, masaya yung sugarol pag nanalo. Pero pag natatalo, grabe yung kalungkutan yan. No? Pagka nanalo, grabing balato sa mga... Kaya talo pa rin, walang panalo ang sugarol. Mas lamang ang talo sa sugal. Kaya kung nagko-computer ka, para kang nagsusugal. Nag-aaksaya ka ng pera mo. Amen. I hope nakikinig po tayo. Amen. And the next is, they need to be reminded. Sabi niya sa verse 20, and when thy son asked thee in time to come, saying, what mean ye the testimonies and the statutes and the judgment which the Lord your God, our Lord our God, had commanded you? Then thou shalt say unto thy son, we were Pharaoh's bondmen in Egypt, and the Lord brought us out of Egypt with a mighty hand. And the Lord showed signs and wonders great and sore, and upon Egypt, upon Pharaoh, and upon all his household before our eyes. And he brought us out from thence, that he might bring us in to give us the land which he sware unto our fathers. And the Lord commanded us to do all these statutes, to fear the Lord our God for our good always, that he might preserve us alive as it is this day. They need to be reminded that their past, they need to be reminded of their past bad situation. Ulitin ko. They need to be reminded of their past bad situation. Kailangan nilang ma-remind ng kanilang pangit na sitwasyon before. Sa panahon na itong mga Israelites, sa kanilang buhay, back in those days, na nandun sila sa Egypt, sila'y alipin, sila'y bondage sa kaharian ni Pharaoh. No? Kaya, kinakailangan mong sabihin. Kasi itong mga young generation na ito, papasok sa promised land, hindi na nila alam kung anong ginawa sa kanilang mga forefathers nung nandun pa sila sa Egypt. Kaya ipapaalala mo sa kanila, sasabihin niya kay Moses, paalala mo sa kanila na sila, na kayo before ay bondage sa Egypt. Ibig sabihin, paalala mo sa kanila, ngayon, paalala mo sa mga Kristiyano na sila ay dating bondage ng kasalanan ng sanglibutan. Egypt is the picture of the world. Amen. They need to be reminded of their past bad situation. Alalahanin lang natin, kapatid. Ipaalala natin sa ating mga anak kung gaano tayo kamiserable before. Amen. Wala tayong magandang testimony before. Hindi maganda yung sitwasyon natin before. Kahit na sabihin mong dati, maayos ka naman, wala ka namang bisyo, o matino kang tao, pero dati hindi mo alam na pupunta ka sa langit pag ikaw namatay. Kaya ang sigurado, pupunta ka sa impyerno, ikaw yung mabuting tao na papunta sa impyerno. You need to be reminded of that situation. Dapat alalahanin mo na ganyan ang sitwasyon natin, pare-parehas dati. Lalo na tayong punong-puno ng bisyo. Lalo na tayo punong-puno ng iba't ibang uri ng kasalanan. Bago tayo napunta sa church, alipin na tayo ng kasalanan ng sanglibutan. Amen. Dati hindi tayo mukhang tao. Amen. Pupunta tayo sa church, wala tayong pakialam kung anong suot natin. Wala tayong pakialam kung naligo tayo o hindi, o nag-toothbrush tayo o hindi. Napilitan ka lang pumunta sa church kasi nabiimbita ka, napilitan ka kasi chicks yung nag-invite sa'yo. O pogi yung nag-invite sa'yo. Kaya napilitan kang pumunta. Pero nung pumunta ka, na-convict ka.
Kinausap ka ng Panginoon sa pamamagitan ng mensahe mula sa salita ng Diyos. Kaya paulit-ulit ka, bumalik ka. The second time, the third time, hanggang ngayon nandyan ka. Pero before alipin tayo ng kasalanan, punong-puno tayo ng bisyo. Hindi tayo makatakas sa pagkaalipin natin sa TikTok. Nung iba sa inyo hanggang ngayon. Yung iba sa inyo hanggang ngayon sa ML. Yung iba sa inyo hanggang ngayon sa sigarilyo. Yung iba sa inyo hanggang ngayon sa alak. Yung iba sa inyo hanggang ngayon sa sugal. Amen. Yung iba sa inyo hanggang ngayon sa drugs, sa mga barkada mong adik, hindi ka makatakas. Kapatid, pero ngayong ikaw ay ligtas na. Papunta ka na sa langit pag ikaw namatay ayon sa iyong patotoo. Ha? Let me remind you of your past bad situation. Dati wala tayo sa ayos. Wala tayo sa hulog. Di ba? Dati pagewang-gewang lang tayo. Walang direksyon yung buhay natin. Pero nung nakapakinig tayo ng salita ng Diyos, unti-unti nagkakaroon ng direksyon ang buhay natin. Dati wala tayong alam patungkol sa kasalanan, pero nung narinig natin yung patungkol sa kasalanan, pinipilit natin maging straight ang buhay natin. Amen. Yun ang alalahanin natin. Na dati tayong alipin ng kasalanan. At hindi na dapat balikan ang kasalanan. Ang illustration dyan ng Biblia, aso lang yung bumabalik sa suka. Yung kinain niya, inuluwa. Hindi natin kayang gawin yun. Aso lang kayang gumawa nun. Ganon din naman ikaw kung ikaw ay dating unsaved, dating puno ng bisyo. Pero ikaw nung naligtas ka, tinanggal ka ng Panginoon doon, inilipat ka sa lugar kung saan maaayos ang buhay mo. Nagpapatuloy ka habang nakakapakinig ka ng salita ng Diyos, ng exhortation, na i-encourage ka habang mayroon kang narinig na magandang testimony hanggang sa naayos yung buhay mo. All of a sudden, pagkatapos nun, nakarinig ka lang ng isang naka-offend sa'yo. Babalikan mo ba ulit yung suka na sinuka mo na? Pagkain na isinuka mo na? Yung kasalanan na pinagsisihan mo na at pinatawag ka na ng Panginoon at sinabi ng Biblia, pininapo na ng Panginoon sa pinakamalalim na sulok ng dagat. Gusto mo pang balikan? Sisisirin mo ulit para kainin? Good night. Nakakahiya naman yun. Babalikan mo yung dati mong sitwasyon. Wala ka naman ng ibang babalikan na mas magandang sitwasyon sa sitwasyon mo ngayon, anak. Wala na. Sabi ko nga sa challenge ko sa mga nag-quit, wala ka nang babalikan na mas magandang buhay kaysa sa buhay mo ngayon. Wala na. Kahit na ikaw ay magpagal, sige na, mag-aral kang mabuti sa labas para makapagtrabaho ka, para kumita ka ng pera, para magkamal ka ng salapi. O sige na, nakuha mo na lahat. Pero ano sabi ng Biblia? For what shall it profit a man if he gain the whole world and lose his own soul? Tell me, alin na mas mahalaga? Yung kaluluwa mo, yung na-achieve mo sa sanglibutan. Yung reputasyon mo, o yung reputasyon mo sa labas? Reputasyon mo sa Panginoon o reputasyon mo sa labas? Ha? Kaya mga magulang, kayo ang kinakausap ko this time. Your children needs to be reminded of your past bad situation. Meron tayong pangit, pare-parehas tayong merong pangit na nakaraan. Ha? Kaya nga ang pinakamaganda dito, yung matatapos ka ng maayos. Hindi yung ang ganda-ganda ng umpisa mo.
Nung ikaw ay naligtas, tuloy-tuloy ang magandang testimony mo. Tapos nung na-offend ka, nag-quit, papunta sa pangit na katapusan. Kaya ang pagandahan dito, yung katapusan. Magandang matapos ka na nasa kalooban ka ng Panginoon. Huwag natin iiwasan, huwag natin lalayuan yung kalooban ng Diyos sa buhay natin. Amen. Wala ka naman talagang ibang pagpapalit. Ha? Sabi nga niyang ating pastor, yung mga nag-quit, sa atin dito, understandable. Pag nag-quit ka rito, kasi mahirap, uncomfortable, nakinakapos, nagugutom. Pero ang nagugutom lang talaga dito, tamad. Pero pag hindi tamad, hindi ka magugutom. Sa Taguig, sabi ko nga sa Taguig, they were so blessed. Kasama kami doon, they were blessed. No? Pinagpala talaga yung ating church. Ha? Kaya nga, yung mga full-time doon na nag-quit, biruin mo, meron kang family, meron kang 5 anak o 4 na anak. Hindi ka na mamamroblema ng upa mo sa bahay, hindi ka mamamroblema ng pangbayad sa tubig, sa ilaw. Hindi ka na po problema ng pagkain mo, isasahod mo lang yung plato mo, bibigyan ka ng pagkain. Tapos may allowance pa bawat full-time pambihira. Libre pag-aaral ng mga anak. Ha? Of course, sa atin hindi pa ganun. Pero gusto kong i-remind sa iyo, meron tayong projection. Alam natin kung saan tayo papunta. Kung yun lang ang nagko-constraint sa iyo, yun lang ang pumipigil sa iyo para hindi ka magpatuloy. Kapatid, mamali ka ng focus mo. Kaya nga sabi ng Hebrews, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Ang focus natin ay nasa Panginoon, huwag sa material na bagay, huwag sa sanglibutan. Dahil yung sanglibutan, isa-sidetrack ka lang yan para hindi ka makagawa ng matuwid na bagay sa Panginoon. Kapatid, fathers, mothers, our children need to be reminded of your past bad situation. Paalala po natin, kaya nga sabi naman, pag nagtanong sila, huwag nyo nang hayaang magtanong sila. Ituro nyo na. Ituro na natin sa kanila. Kaanak, pag hindi tayo nagpatuloy, 2 lang ang pwede mangyari sa atin. Ha? Pag hindi sa sementeryo, sa hospital. Saan ang pipiliin mo, anak? Pag hindi sa hospital, sa rehab. Saan mo gusto, anak? Yun lang. I-remind sila sa pwedeng mangyari sa kanila pag hindi sila sumunod sa Panginoon. Dahil alam na natin yung ating pinanggalingan. Huwag na natin hayaan yung ating mga anak makita nila o maranasan pa nila yung naranasan natin bago sila matuto. Hayaan natin silang matuto dahil dahil tinuruan natin sila. They need to be reminded of your past bad situation. Number 7 and last. Sabi niya sa verse 25, and it shall be our righteousness if we observe to do all these commandments before the Lord our God, as He had commanded us. Here's the thing. They need to desire, the last thing, they need to desire to obey the word of God all the time. They need to desire to obey the word of God all that time. Sa lahat ng panahon. It shall be our righteousness, sabi niyan, if we observe to do all these commandments before the Lord our God as He had commanded us.
Our righteousness must be the fruit of our obedience to the Word of God. Are you listening? Our righteousness must be the fruit of our obedience to the Word of God. Dapat yun yung ating righteousness. Yung righteousness natin magmamanifest ayon sa pagsunod natin sa salita ng Diyos. Amen. Magmamanifest naman talaga ang pagsunod natin sa salita ng Diyos. Huwag yung wala naman akong kasalanan . Self-righteousness yun. Pagka may sumita sa'yo, mag-reflect ka agad. Ano nga bang pagkakamali ko? Consult the Word of God. Hindi sasabihin, wala naman akong kasalanan . Anong walang kasalanan? Walang magiging issue kung walang kasalanan. At kung wala kang kasalanan, wala dapat problema. Yeah, are you getting the point? Kung wala kang kasalanan, hindi ka sana ma-offend. Hindi magmamanifest sa countenance mo. Hindi mo papansinin pati pastor mo. Biruin mo, makatabi mo sa upuan, hindi mo pinansin, hindi mo binati. Dati-rati, binabati mo naman. Nakakahiya yun. Diba, tell me kung walang problema. May problema within. Yan ang dapat ma-address. Aminin mo ang totoong sitwasyon mo para makorek. And accept correction. We need to learn to accept correction. Amen. Kaya nga sabi ko, our righteousness must be the fruit of our obedience to the Word of God. Huwag yung self-righteousness. Huwag mo sasabihin, wala naman akong kasalanan . Kapatid, may kasalanan ka. Kasi kung wala ka sanang kagalit. Yung nagalit ka lang, kasalanan na yun. Are you listening? Kasi wala ka naman dapat talagang kaaway. Sa church, wala ka dapat kaaway. Pare-parehas na anak kayo ng Diyos. Hindi yung pagka na-offend ka, hahanap na lang ako ng ibang church. Sa palagay mo, pagdating sa kabilang church, sa palagay mo, meron bang perfect church? Walang perfect church. Kasi ang church ay binubuo ng mga taong makasalanan. Baka makakita ka ng mas worse dun sa ayaw mo sa church na ito. O paano yan? Hindi, maghahanap ka na naman. Para ka na lang yung tipaklong, mag-surfing ka ng church kung saan hindi ka ma-offend. Paano yun? Kailan ka matututo? Kailan ka lalago? Para lang tipaklong patalon-talon. Mahanap-hanap. Kapatid, it's high time for you to grow. Don't take this message as personal message. Ako na naman. Kapatid, kailangan ito ng lahat. Kung ikaw man ay nasa ganyang sitwasyon, kung ikaw man ay nailagay ko sa illustration, magpasalamat ka. Kasi meron kang chance na mag-repent, magbago ng isip, at ayusin yung pagkakamali. Huwag mong itanggi yung pagkakamali. There's something wrong within na kinakailangan i-correct. Accept correction. And besides, ito naman ang purpose na itong Bible . All scriptures is given by inspiration of God. And it is profitable for what? Doctrine for what? Reproof for what? Correction and instruction in righteousness. That the man of God may be matured, may be perfect, maturing. Fully furnished unto all good works. Truly furnished unto all good works. Yung good works will come out naturally. Pag tinanggap natin yung correction, reproof, instruction ng righteousness na mula sa salita ng Diyos. Ito ang kailangan natin. Kung pwede ko lang isaksak ito sa kukote mo. Pwede ba? Kung pwede lang. Para wag mong makalimutan. Anak, this is not to hurt you. This message is not to hurt you. But to wake you up. Para gisingin ka sa totoong kalagayan mo. You need to grow.
Kaya nga, kulang ka sa fellowship actually. Kung ikaw ay young people, kulang ka sa fellowship sa fellowship sa young people. Kung ikaw ay mothers, kulang ka sa fellowship sa mga mothers. Dapat meron tayong natututunan sa bawat fellowship natin. Kung ikaw ay fathers, kulang ka sa fellowship ng mga tatay. Kailangan mong matuto mula sa mga experience ng mga naunang tatay sa'yo. Pero pag inayawan mo yun, paano ka mag-grow? Tell me. Tell me. I hope the message is clear. Sana naman, don't take this negative. Learn to accept message in a positive way. Kasi yung mensahe, in fact, itong mensahe na to, nung nakanang panahon pa tapos eh. Kung na-relate man yung buhay mo dito sa mensaheng ito, talaga namang ka-relate. Di ba? Kapatid, it's high time for us to grow. We need to grow. Mothers, we need to grow. Fathers, we need to grow. Young people, you need to grow. Amen. I hope the message is clear. Alam, may nakaligtaan akong sabihin dito na nakalagay sa outline ko. Sa point number 6. No? Yung bad situation. May narinig ko isang preacher, sabi niya, anything, yung bad situation, anything is better than hell. Ano mong bagay ay mas mabuti kaysa sa impyerno. Mabuti-buti na hindi ka na taga-impyerno eh. Di ba? Babalik ka pa ba sa impyernong buhay mo? Of course not. Amen? I hope the message is clear. Tayo po lahat ay tumayo, tayo po manalangin. Dakilang Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, muli pinagpupuri kami at nagpapasalamat sa iyong mga salita. O God, please, O God, kayo pong patuloy na mangusap sa puso't isipan ng bawat kapatiran. Ng iyong mga anak sa oras na ito, pagkakataon ito, O God, please, kayo po ang bigay ng conviction sa bawat isa. I've done my part, O God. Please, kayo po magbibigay ng conviction sa inyong mga anak. Tulungan niyo po ang bawat isa na unawaing mabuti ang inyong mga salita na applicable sa buhay namin sa pagkakataon ito. But abutin mo po ang pangangailangan ng mga anak. Salamat po sa mensahe, salamat sa mga salita niyo. Binabalik po namin ang kapurihan, ang kalwalatian sa inyo. In Jesus' name I pray. Amen.